Sa mabilis na pagbabago ng panahon, mas nagiging tanggap na ang mga tao sa mga taong sumasailalim sa cosmetic enhancements na dating itinuturing na isang tabuong paksa. Sa katunayan, sa ibang mga bansa tulad ng Timog Korea, ang pinagmulan ng drama at mga idolo sa K-pop, ang pagpapasailalim sa operasyon ay halos normal na kaya ginagawang plastic surgery capital ng mundo ang bansang silangang Asya. Sa ulat ng HuffPost, noong 2011 lamang, halos 650,000 cosmetic procedure ang isinagawa sa Timog Korea ayon sa datos mula sa International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Kaakibat nito, ang cosmetic enhancement ay isang malaking negosyo sa bansa. Batay sa isang artikulo mula sa VONews.com, ang industriya ng plastic surgery sa Korea ay nagkakahalaga ng $1.07 bilyon 3 taon na ang nakakalipas. Samantala, dito sa Pilipinas, mas marami ng mga tao, kasama ang mga kilalang personalidad, ang naging komportable na magbahagi sa iba ng mga cosmetic enhancement na ginawa sa kanilang katawan. Isang mabilis na pag-check sa Facebook ay nagpakita na ang mga grupo, tulad ng Plastic Surgery Support Group, ay may mahigit sa 119,000 miyembro, samantalang ang Philippines Rhinoplasty Support Group ay may hindi bababa sa 72,000 miyembro. Ang isa pang pribadong grupo, Plastic Surgery and Vanity Philippines, ay mayroong 41,000 miyembro. Sa katunayan, ang mga sikat na doktor na sina Vicky Bello at A.V. Aguilar-Teo, na parehong may mahabang listahan ng mga A-list, celebrity clients at endorsers, ay naging instrumento sa pagtulong sa mga Pinoy na mas malaman pa ang industriya ng plastic surgery. Iniisip mo bang magpa-enhance ng iyong katawan? Tingnan ang mga cosmetic enhancement na ginawa sa mga kilalang aktor at social media personalities sa video na ito. Vicky Bello. Ginagawa ang sinasabi. Siyempre, ang kilalang cosmetic surgeon na si Vicky Bello ay nagkaroon din ng mga enhancement sa nakaraan. Sa katunayan, bago ang kanyang masayang pangarap na kasal kasama si Hayden Ko noong Setyembre 2017 sa Paris, sumailalim siya sa Botox procedure. Itinatag ni Dra. Bello ang Bello Medical Group noong 1990, isa sa mga nangungunang medikal na aesthetic ambulatory clinic sa Pilipinas. Crystal Bello. Kahit ang anak ni Dra. Vicky sa kanyang relasyon kay Atom Henares, si Crystal Bello, ay nagbukas din tungkol sa pagpapasailalim sa operasyon. Sa isang panayam noong 2011, kinumpirma ni Crystal na sumailalim siya sa liposuction para sa kanyang midsection at braso upang alisin ang kanyang baby fats. Ayon sa mga ulat, naging managing director si Crystal ng Bello Medical Group at CEO ng Bello Essentials. Alodia Gusing-Fiao. Ang cosplayer at negosyanteng si Alodia Gusing-Fiao, ngayong Emaras Kimbo na matapos magpakasal kay Christopher noong Pebrero 2023, ay isa ring kliyente ni Dra. Vicky Bello. Sa katunayan, bukas siya sa publiko tungkol sa pagkuha niya ng 360-degree liposuction sa kilalang beauty expert. Ibinalita ni Alodia, "Well, recently, I've been wearing a lot of corsets for amo costume ganyan. I tried to incorporate that para we have this nice hourglass shape. Before, I can do spandex, yung mga latex ganyan. Okay lang, like silhouette was okay. But now syempre at Tiawa to compensate and Tiawa to make it better through other ways. Pero sana mabalik lang doon sa what we can do before." Maureen Larrazabal. Ang komedyanteng si Maureen Larrazabal ng Pepito Manaloto ay hindi nagdalawang isip na kumpirmahin sa isang panayam sa EB noong 2007 ang enhancement na ginawa sa kanyang katawan. Hindi niya binanggit kung ano ang mga procedure ito, ngunit ipinunto ng aktres na masaya na siya sa kanyang hitsura. Unang-una, nagiging running joke na nga siya sa mga sitcoms na kinabilangan ko. Tapos, tuwing may topic sa talk show regarding pagre-retoke, kinukuha nila akong guest. Kaya it's really nothing to be ashamed of. Proud ako to have a few things done sa katawan ko. Janine Berdin. Ang grand winner ng Tawag ng Tanghalan Season 2,
na si Janine Berdin ang usap-usapan noong 2020 matapos magpa-cosmetic enhancement sa kanyang ilong. Sa isang artikulo sa Cosmo PH, iniulat na nagastos ni Janine ang hindi kukulangin sa PHP 100,000 para sa procedure. Rufa May Quinto. Sa wakas libre, todo na to. Ibinukas ng komedyanteng si Rufa May Quinto ang tungkol sa kanyang breast implants sa kanyang Instagram post noong 2014 na. Ayon sa award-winning comedian, kailangan niyang alisin ang kanyang silicone implants dahil nagdudulot ito ng sakit sa kanya at natagpuan ng mga doktor ang isang bagay nang siya ay sumailalim sa magnetic resonance imaging o IMA. Sinabi niya noon, "Yes, finally, I'm boobs all natural, I'm silicone free." Siki in fairness talagang pasabog makatotohanan ang ganap. Ang tutukan. Saya. I can't think of anything funny anymore so family said samahan ako mga ayon meron na pala ganap. So help me God binig naman. Karawaz ay. Ang content creator at negosyanteng si Karawaz ay nangahas na ibahagi sa kanyang blog noong Agosto 2019 ang tungkol sa kanyang eye surgery para sa kanyang monolids na naging pinakamalaking insecurity niya. Sa deskripsyon ng video, sinabi ng asawa ng Pinoy Big Brother winner na si Slater Young na siya ay na-ostracized dahil sa pagiging masyadong chino. Sinabi niya, "All the popular kids sort of made this whole culture a joke, and so all I wanted was to disassociate myself with it." I'd hear comments like insecure or pikot meta and many others of the sort that really made it difficult for me to be proud of my heritage. This was back in elementary school when we didn't have access to the internet and when people were far less open-minded and exposed. As I grew older and became more exposed to the world outside school, I became more and more conscious of myself and how people see me. Jessica Villarubin. Ang kapuso power diva na si Jessica Villarubin ay larawan ng isang tiwala sa sarili na babae matapos siyang sumailalim sa operasyon para sa beauty enhancement. Noong 2021, ipinaliwanag ng grand winner ng The Clash Season 3 kung bakit siya nagpasya na simulan ang paglalakbay na ito. Ngayon po na parang nagbago na ako, hindi naman nagbago, yung face lang po naman. I'm still the Jessica that you know pero sana, maging inspirasyon din po sa lahat ng nangangarap dahil wala naman pong masama kung i-enhance natin yung sarili natin as long as it makes us happy po. Gigi Delana. Ang viral singer na si Gigi Delana ay hindi nagtatago sa dilim nang tanungin tungkol sa kanyang plastic surgery. Sinabi ni Gigi sa Len Hartley noong 2021 na kung mahal mo ang iyong sarili, ay dapat mong enhance at grow. Ipinaliwanag ng performer, "You love yourself. You enhance. You grow. You wanted to be the best version of yourself years ago." Personal preference ko rin kasi na magparitok at umamin sa public. Kasi alam naman mahahalata mo naman kasi. Miho Nishida. Ang winner ng Pinoy Big Brother 737 na si Miho Nishida ay kinumpirma sa kanyang panayam kay Boy Abunda noong 2017 na simula ng kanyang cosmetic surgery, nakakaramdam siya ng dagdag na kumpiyansa dahil sa kanyang pinagandang hitsura. Angeline Quinto. Ang kapamilya singer at celebrity mom na si Angeline Quinto ay walang takot na aminin na siya ay isang proud retokada. Sa ilang panayam, binanggit ni Angeline na sumailalim siya sa eyelid surgery dati at kinumpirma na nagpaliposuction siya sa kanyang mga braso at tiyan. Sa kanyang Instagram page, nagsalita siya tungkol sa kanyang beauty enhancement na sinasabi, "Never Q ikinahiya kung ano ang mga pinagawa Hugh. At hanggang ngayon napakalaking issue sa iba. Ikaw naman ang magtrabaho at gagawa ng paraan para makapagparetoke ka hindi naman hihingin o nanakawin ang ipangbabayad. Kesa humanggaling sa ibang tao yung ipangbabayad mas pangit ho." Jinky Pacquiao. Isang celebrity na hindi umiwas na ibahagi ang kanyang sariling kwento ng beauty enhancement ay si Jinky Pacquiao, ang asawa ng dating senador at pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Naalala ni Jinky sa kanyang panayam sa programang Salamdok na pagkatapos ng panganganak ng prinsesa,
Nagpasya siyang sumailalim sa liposuction procedure para sa kanyang mga braso at tiyan. Lani Misalucha. Ang The Clash judge na si Lani Misalucha ay sinabi dati na hindi niya nakikita ang anumang mali kung nais ng isang tao na baguhin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng plastic surgery. Sa kanyang panayam noong 2014 na sa isang broadsheet, sinabi ng Asia's Nightingale, "It's emo choice. Kung ikaka-enhance ng features mo, ikabubuti, ikadadagdag ng appeal sa face mo, double hate or not." Michelle Madrigal. Ang aktres na si Michelle Madrigal ay gumawa ng isang mahalagang desisyon noong Disyembre 2019 na tanggalin ang kanyang breast implants. Sinabi ng dating bituin ng Adarna sa publiko sa kanyang Instagram post na nagpagawa siya ng implants noong 2007 o 2008. Pagkatapos ng medikal na proseso, sinabi ni Michelle na masaya siya sa kanyang desisyon. "I did it all. I was so nervous this morning because I wasn't sure what to expect post-surgery, how my boobs would look without implants. Then I woke up feeling lighter and happier knowing that I am on the way to healing and recovery," she said. Pops Fernandez. Ang concert queen at dating center stage judge na si Pops Fernandez ay nais na magkaroon ng parehong malalim na labi tulad ng kanyang idolong si Angelina Jolie. Kaya naman sa isang panayam sa dating Showbiz Talks show na The Bulls, inamin niya na plump niya ang kanyang mga labi. Vice Ganda. Ang mapagkakatiwalaang host at komedyante na si Vice Ganda ay nauna nang nabanggit na sumailalim siya sa isang hip surgery at botox procedure para sa kanyang kiliki. Nathalie Hart. Ang dating finalist ng Starstruck The Worldwide Invasion na si Nathalie Hart, dating kilala bilang Princess Nell, ay kumpirmado sa isang panayam sa TV, na nagpatuloy siya ng breast augmentation sa ibang bansa. Sinabi niya noong 2016 na, "In the past, I was 32B, now I'm 32C. I just wanted to be enhanced. It's upsized, but it's not really so big." Beauty Gonzalez. Noong 2015, nais ni Beauty Gonzalez na makamit pa ang iba't ibang pagbabago sa kanyang katawan at pumili na humingi ng tulong kay Dra. Vicky Bello. Ang cosmetic enhancement journey ni Beauty ay naitampok sa Kapamilya News website, kung saan siya ay nagpatuloy ng liposuction tulad ng sa kanyang mga braso at hita. KitKat. Ang komedyanteng si KitKat ay lubos na nagpapakatotoo sa kanyang podcast interview noong 2021, kung saan bukas na binanggit ang kanyang cosmetic surgery. Iniulat ng Cosmo, na siya ay nagpatuloy ng operasyon sa kanyang ilong at dibdib. Idinagdag ni KitKat na siya rin ay sumailalim sa non-invasive lip at chin fillers. Paolo Contis. Ang bertuoso na aktor at komedyanteng si Paolo Contis ay sumailalim sa isang laser liposuction procedure upang alisin ang kanyang bulging tummy. Rachel Alejandro. Inamin ng aktres at mga awit na si Rachel Alejandro sa isang panayam sa isang site ng Showbiz Entertainment noong 2018 na siya ay nagkaroon ng botox procedure sa kanyang mukha, ngunit ipinunto niya na hindi niya gustong sobrahan ito. Sinabi ni Rachel sa pilig noon, "You still have to look like you. I think the key really is restraint. Kailangan konti lang, you still have to look like you." Kat Arambulo. Ang entrepreneur at social media personality na si Kat Arambulo Antonio ay bukas na inamin na sumailalim siya sa ilang mga body sculpting procedures tulad ng tummy tuck, liposuction, at belly button correction. Sa isang panayam sa vlog ni Dia A.V. Aguilar Teo, ibinahagi ni Mommy Kat kung ano ang nagtulak sa kanya upang mapabuti ang kanyang katawan. Ipinaliwanag niya, "Pero isang bagay ang narealize ko, hindi pa sapat. Kung mayroon akong magagawa sa aking sarili upang maging mas mahusay at kaya ko naman itong bayaran sa aking sariling gastos, bakit hindi, di ba?" At pareho din, nararamdaman ko na ako ay 40 taong gulang. Ang layunin ko ay mabuhay hanggang magnegatibo 100 ako. Kaya, mayroon akong 60 taon na mabubuhay, di ba? Kaya hindi ko gagastusin ang 60 na taon na iyon na tumitingin sa flab ko. Tony Fowler.
Ang YouTube creator at aktres na si Tony Fowler ay naitala sa panayam niya kay Karen Davila sa kanyang vlog na siya ay isang retokada. Sa katunayan, ipinaliwanag ni Tony na siya ay sumailalim sa hindi bababa sa 2 operasyon sa kanyang mga mata at 7 sa kanyang ilong. Sinabi niya na ang pagpapabuti ng kanyang katawan ay bahagi ng pagpapataas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Actually, it's always about building your self-confidence. Lagi naman ganun. Tsaka kung ano man yung insecurities mo kung pupwede mo naman gawa ng paraan kapag gusto mo. Sabi nga nila, di ba, pag may pera ka, tapos pangit ka pa, kasalanan mo na yun. Janela Salvador. Noong 2022, sinubukan ng kapamilya aktres na si Janela Salvador ang expertise ng beauty doctor na si Vicky Bello upang magkaroon ng mas payat na katawan sa pamamagitan ng pagpapalagay ng 360-degree liposuction. Ang procedure na ito ay nagtanggal ng hindi ginustong taba mula sa kanyang likod, braso, at tiyan. Si Janela ay nanganak sa kanyang anak na si Jude Trevor Patterson noong Oktubre 2020 sa United Kingdom. Chi Filomeno. Ang dating miyembro ng Girl Trends na si Chi Filomeno ay sinabi sa kanyang panayam kay The King of Talk, Boy Abunda noong 2019 na siya ay sumailalim sa isang nose job. Sa isang hiwalay na panayam sa TBTH, ipinaliwanag ng actress-dancer na walang mali sa kanyang desisyon. Enhancing something sa face mo na gusto mo maging confident, that's something, kung nagawa mo man yun, it doesn't make you less of a person. Kung ikaka-confident mo yun, try not do it, kasi yun ang magpapasaya sa iyo and alam mo what's best for you. Ines Veneration. Itinanggi ng sexy na aktres na si Ines Veneration na may ginawa siyang pagpapabuti sa kanyang mukha sa isang panayam sa isang entertainment website noong 2018, ngunit kinumpirma niya na sumailalim siya sa ilang operasyon para sa kanyang dibdib at hips. Brian Boy. Nakakapanibago na makita ang fashion blogger na si Brian Boy, o si Brian Graham Bao sa totoong buhay, na naglalarawan ng kanyang cosmetic procedure para sa kanyang mga taga-subaybay na makita. Noong 2016 nag-post siya ng mga update tungkol sa kanyang upgrade sa kanyang katawan tulad ng kanyang pag-reconstruct ng ilong at kanyang chill fillers. Ilan lamang sa mga procedure na kanyang ginawa upang makakuha ng improved na hitsura. Edgar Raval. Nagsasaya ang sexy na aktres na si Edgar Raval sa kanyang bagong katawan matapos itong ipahayag noong Mayo 30, 2023 na sumailalim siya sa kanyang plano na alisin ang kanyang breast implants. Noong Disyembre 2021, sinabi na ni Edgar sa TikTok na bagaman masaya siya sa resulta ng kanyang breast implants, napagtanto rin niya ang ibang bagay. Ibinahagi ni AJ, naging happy naman po ako pero ang dami ko pa rin realizations and I'm planning na ipatanggal ko next year. I'm planning po, kasi last year, nagpa-enhance po ako ng boobs. Ayoko pong magsinungaling, natural na po sa akin yun. Pero planning po ako na ipatanggal next year. Gusto ko pong magkaroon ng freedom sa sarili ko. Alex Gonzaga. Ang actress-vlogger na si Alex Gonzaga ay sa wakas ay nagkaroon ng enhancement sa kanyang ilong matapos ang mga taon ng pagpapaliban nito. Sa kanyang Instagram post noong Disyembre 15, 2023, sinabi niya, "As I do what makes you happy. After so many years of contemplating, last month I finally decided to do it, wala nang nakapigil. Now you knows. #filter no more #bello. Morissette Amon. Sa isang TV interview noong 2018, inamin ng kapamilya diva na si Morissette Amon na siya ay sumailalim sa isang arm liposuction procedure dahil siya ay naging hindi kumpiyansa sa kanyang mga braso.